Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin gaano nga ba kahusay o katalino o yung masasabi nating wais, no? Si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Bakit ko nasabi na wais o mahusay ang Pangulo na si President Bongbong Marcos Jr.? Okay? Sapagkat wala pong maaaring ikaso sa kanya. Sa kabila ng mga bagay na ating napatunayan, narinig mula sa Quadcom, mula sa Tricom, hanggang sa Senate probe ni Senator Amy Marcos. Okay, so alam nyo ba mga kaibigan na very obvious hanggang sa ngayon ay hindi po nagsasalita si President Bongbong Marcos Jr. Napanood natin ang Quadcom hanggang sa imbitahan ang mga DDS vloggers ng Tricom. Hanggang sa dalhin po sa The Hague, sa ICC, ipakidnap si President Duterte. Hanggang sa kasalukuyan, tahimik po si President Bongbong Marcos. Kaya naman, masasabi natin kung ganyan siya kahusay. Sapagkat wala pong maaaring ebidensya laban sa kanya. So, ang mga nadidiin sa kasalukuyan, siyempre ang mga opisyal ng pamahalaan. So, siyempre kasama na dyan si John Vic Remulla na kasama sa nagplano para dalhin sa ICC si President. Si Jesus Crispin Remulla, si Marbil, si Nicolas Torre III, si Anyo, si Gibo Teodoro, at marami pang iba. Naging obvious ang ginawa nilang krimen kay President Duterte nang magsagawa po si Senator Amy Marcos ng Senate probe kaugnay sa pagkakaaresto kay former President Duterte. Sa tatlong Senate probe na ito na isinagawa ng chairperson ng Committee on Foreign Affairs ay sa wakas nagsampa na po ng demanda o reklamo itong si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Pero ang nadidiin ay ang mga opisyal ni President. Pero ang presidente mismo ay wala pong naririnig coming from him. Eto na nga mga kaibigan ang latest, Maaaring maharap o harapin ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ang ilan sa mga Code of Ethics bilang empleyado ng ating pamahalaan. Kung inyong matatandaan, ang Tricom ay nagsagawa ng legislative hearing para makapagsagawa po sila o makapag-isip sila kung paano i-regulate ang paggamit ng social media para mapigilan po ang paglaganap ng fake news. Pero siyempre, kahit abogado, kung mayroong masamang intensyon sa bayan, imposible na hindi matuklasan. Dahil kumakalat ngayon sa social media ang fake news na ginawa ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire ninyo. Kumakalat ngayon sa social media at imposible po na wala po itong kumbaga kaso.
Kung inyong napanood yung vlog ni Auntie Claire, malaki po, no? I-download nyo na po itong vlog na ito, no? I-download nyo na po itong vlog na ito sapagkat ito po ay isang napakalaking pagkakamali ni Auntie Claire ninyo. Okay? Siya po ang press secretary pero ang ipinakakalat po niya mismo ay fake news. Maraming salamat sa isang batikang reporter ng Net25 na si Madam Eden Santos. Sapagkat siya lang po sa lahat ng mga mainstream media natin ngayon, no? Si Eden Santos lang yung straightforward at talaga namang slay. Ano ba tawag dito? Slay o talagang mapapahiya talaga si Auntie Claire kapag siya ay nagsalita o nagtanong na. Okay, ano nga po ang tanong? Ano nga po yung tanong at kinwestiyon ni Madam Eden Santos? Yung vlog po ni Attorney Claire Santos, ni Attorney Claire Castro. Claire Santos tuloy, napagdugtong ko tuloy pareho, Ginoo kalagi. Oy, napagdugtong ko tuloy yung vlog. Yung pangalan. Okay, si Attorney Claire Castro ay nagpapakalat ng fake news. At ang malupit nito mga kaibigan ay live pong tinanong ni Eden Santos ng Net25 si Press Secretary Attorney Claire kung bakit sinadya niyang baligtarin, kung bakit sinadya niyang i-twist yung naging laman ng State of the Nation address ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa halaga ng bigas. Very obvious po mga kaibigan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang sona po ni dating Pangulong Duterte about sa presyo ng bigas. Kaya po binuo yung rice tariffication law ay para bawasan ang halaga ng bigas ng hanggang 7 pesos. Malinaw po, halimbawa, kung ang halaga ng bigas ay 47 pesos, susubukan ng pamahalaan ni Duterte sa pamamagitan ng rice tariffication law na gawing 40 pesos ang halaga ng bigas. From 47, magiging 40 pesos. Bakit? Dahil susubukan kong bawasan ng up to 7 pesos ang presyo ng bigas. Pero ang ipinakalat po ni Attorney Claire Castro ay ipinangako ni President Duterte na gawing 7 pesos ang halaga ng bigas. Malayong malayo po. No, malayong malayo po. Hindi rin po naintindihan ni Attorney Claire Castro yung naging paliwanag ni President Duterte. Susubukang pababain ng hanggang 7 pesos ang halaga ng bigas. At mangyayari ito kung patuloy na bababa ang inflation rate. So ibig sabihin, tumaas man yung halaga ng bigas, pero hindi po magiging mabilis. Magiging mabagal po ang pagtaas ng halaga ng bigas kung ang inflation rate po natin ay pababa ng pababa. At yun po ang nakita natin sa datos na ipinakita, no, ni dating Pangulong Duterte. Puntahan din po ninyo ang survey na ginawa ng Social Weather Station noong panahon po ni Duterte, 2018. Yung inflation po ay pababa ng pababa. So ibig sabihin, kahit tumaas po yung halaga ng bigas, ay magiging mabagal dahil yung inflation po ay pababa ng pababa. Okay, pabor ba kayo sa plano ng mga Duterte? Sa 2028, President si Sara Duterte, si Isko ang Vice, si Senate President si Bongo, House Speaker si Duterte.
So ayun na nga guys, alam naman po natin na si Attorney Claire Castro ay hindi naman po talaga supporter ni President Bongbong Marcos Jr. So para mawalan po no ng tinik itong si President Marcos Jr. no, dahil masyado pong maingay sa kanyang vlog itong si Attorney Claire Castro. Kinakalaban niya po si BBM no nung hindi pa po siya undersecretary. Meron pa nga pong vlog si Auntie Claire noon na sabi niya, weak nga ba talaga itong si President Bongbong Marcos Jr. Kasi ang dami na niyang mga secretary, may mga cabinet officials na siya, meron pa siyang mga advisor. Kinwestiyon pa nga po ni Attorney Claire Castro yung pagkaka-appoint ni disbarred lawyer Larry Gadon sa Committee on Advisor on Poverty Alleviation, no? So sa mga hindi po nakakaalam, meron pong posisyon si disbarred lawyer Larry Gadon sa office po ni President Marcos Jr. Ang posisyon po ni Larry Gadon ay Advisor on Poverty Alleviation. Okay? So, kinwestiyon po yun ni Attorney Claire Castro. So, sabi ni Attorney Claire sa kanyang vlog, bakit nga ba ang daming advisor ni BBM? Siguro, weak talaga siyang leader. So, alam naman po natin yan, na hindi po siya talaga supporter ni BBM. So, para mawala po sa landas niya, itong si Auntie Claire ay inappoint niya bilang Undersecretary sa Philippine Communications Office at ginawang press secretary po si Attorney Claire. So parang ang ginawa po ni BBM ay iginisa itong si Attorney Claire Castro sa sarili niyang mantika. Ayan, at ngayon nga po ay nahaharap si Attorney Claire sa pagpapakalat ng fake news. Alam naman po natin na wala pong sinasabi si BBM kaugnay po doon sa halaga ng bigas. Wala po siyang sinasabi. Basta ang sabi lamang po ni BBM, pangarap kong gawing 20 pesos ang halaga ng bigas. So syempre dahil binatikos po ng maraming netizens yung pangarap na yan, na gawing 20 pesos ang bigas, ay sinubukan naman talaga ng administrasyon na gawing 20 pesos ang halaga ng bigas. Yun nga lang, sa Visayas region po ini-launch. Ngayon, para ipagtanggol si President BBM, etong si Auntie Claire ninyo ay gumawa po ng sarili niyang vlog. No, gumawa po ng sarili niyang vlog para ipagtanggol si BBM. Nakalimutan yata po niya na siya po ay nagtatrabaho sa gobyerno at bawal na bawal po ang magpakalat ng fake news. Sukat ba namang baligtarin niya yung naging SONA ni dating Pangulong Duterte noong 2018? Maliwanag po doon sa SONA na ang halaga ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law ay susubukan na pababain ang halaga ng hanggang 7 pesos. Malinaw po yun sa SONA ni dating Pangulong Duterte. So ang ginawa po ni Auntie Claire, binaligtad niya at ang sabi daw di umano ni President Duterte ay gagawing 7 pesos ang halaga ng bigas. Pero dahil napakahusay, napakatalino at talaga namang keen to details ang reporter ng Net25 na si Eden Santos, tinanong niya doon sa mismong press conference, no? Media briefing ni Auntie Claire kung bakit nagpapakalat ng fake news itong si Attorney Claire Castro. So dahil napikon po itong press secretary, hindi na po niya sinagot si Eden Santos. At ang sabi niya, yung sagot niya sa kanyang vlog ay maaari niyang gawin ito outside the Malacanang. Ibig sabihin, nalaman po ng buong Pilipinas, ng buong mundong nanonood sa tuwing lumalabas po, no, si Attorney Claire Castro, na
ginagamit niya yung pagiging press secretary niya para kumita yung kanyang YouTube, ay binabaligtad niya yung yung sinasabi sa kanya ni President ay kaiba doon sa kanyang sariling vlog. Okay, bawal po 'yon. Hindi po 'yun tama. Okay, for the engagement yung ginagawa niya for the engagement.